Ako si Miguel, isang ordinaryong tao na may simpleng buhay. Hindi ko inaasahan na sa isang online charity event, ang buhay ko ay magiging mas komplikado. Sa isang virtual na mundo kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin, nagtagpo ang landas ko at ng isang estranghero, si Clara. Nagsimula ang lahat sa isang email na natanggap ko, isang paanyaya para lumahok sa isang charity event na naglalayong magbigay ng tulong sa mga batang walang kakayahan. Walang ano-ano'y nagdesisyon akong sumali, hindi lang para makatulong kundi upang makahanap ng mga bagong kaibigan sa online community. Nag-login ako sa event platform at dito ko unang nakita ang kanyang pangalan sa chatroom, Clara. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para i-message siya. Marahil ay ang kanyang profile picture na puno ng ngiti o ang kanyang mga salitang puno ng malasakit para sa mga bata. Nag-usap kami, nagpalitan ng mga kwento at unti-unting nakilala ko ang kanyang simpleng ngunit makulay na personalidad. Isa siyang guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya, masayahin at puno ng pag-asa sa kabila ng hirap ng kanyang trabaho. Sa gitna ng aming mga pag-uusap, napansin ko kung paano siya mag-isip. Malalim, puno ng damdamin. Hindi ko namalayan na unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya kahit hindi pa kami nagkikita sa personal. Ang mga gabi ng pag-uusap namin ay naging bahagi na ng araw-araw kong routine. Isang araw, nag-alok siya ng isang virtual na tour sa kanyang paaralan. Sa buhay ko, hindi ko inasahan na ang simpleng pag-uusap sa chat ay magdadala ng kakaibang kilig. Nasa gitna kami ng virtual tour nang biglang may narinig kaming ingay mula sa background. Isang batang tila umiiyak. Nakita ko kung paano siya mabilis na kumilos, kinuha ang laptop at naglakad patungo sa isang silid. Sa screen, nakita ko ang isang batang lalaki, luhaan at takot. Agad na niyakap ni Clara ang bata at sa isang iglap, naging malinaw sa akin ang kanyang dedikasyon. Hindi lang sa kanyang trabaho, kundi sa bawat batang nangangailangan ng pag-aaruga. Sa moment na iyon, naramdaman ko ang kakaibang tahimik na pagnanasa. Isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang kabaitan ay tila bumabalot sa akin. Ngunit hindi ko alam na sa likod ng kanyang ngiti ay may malalim na sugat. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nag-message siya sa akin ng isang bagay na ikinagulat ko. Miguel, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. Ngunit ang kanyang boses, kahit sa chat, ay tila puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa mga oras na iyon, napuno ng tanong ang aking isipan. Ano ang kanyang sasabihin? Bakit tila may bigat ang kanyang mga salita? Sa kabila ng aking pangamba, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit hindi ko inasahan ang kanyang susunod na sasabihin. Matapos ang aming pag-uusap ni Luna, ramdam ko ang kakaibang saya na matagal ko nang hindi naramdaman. Parang may nabuksan na bintana sa aking puso at unti-unting pumapasok ang liwanag na matagal ko nang inaasam. Ang mga mensahe namin ay hindi lamang tungkol sa charity event, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay. Mga paborito naming libro, mga pelikula, at pati na rin ang mga pangarap namin sa buhay. Sa kabila ng pagiging magkaibang tao, may ilang bagay kaming pinagkakasunduan. Pareho kaming mahilig sa musika at ang aming taste sa mga kanta ay halos magkapareho. Pareho rin kaming naniniwala na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang responsibilidad kundi isang karangalan. Ang mga ganitong bagay ang nagpatibay sa aming koneksyon, kahit pa sa umpisa'y tila imposible. Nagpatuloy ang aming komunikasyon sa loob ng ilang buwan. Sa bawat palitan ng mensahe, pakiramdam ko ay mas lalong lumalapit ang aming mga puso sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagpasya akong imbitahan si Luna na makipagkita sa akin. Nais kong mas makilala siya ng personal at ipakita sa kanya na ang aming koneksyon ay higit pa sa virtual na mundo. Sa isang tahimik na coffee shop sa Maynila,
nagkasundo kaming magkita. Sa kabila ng kaba, hindi ko maitago ang excitement na makita si Luna. Dumating siya na may suot na simpleng damit, ngunit lumulutang ang kanyang natural na ganda. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin at ang kanyang ngiti ay tila nagpapainit sa bawat sulok ng lugar. "Hey Daniel," bati niya sa akin, sabay abot ng kamay. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng mga mensahe niyang matagal ko nang binabasa. "Hi Luna," tugon ko habang tinanggap ang kanyang kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang palad at sa sandaling iyon, alam kong ang aming koneksyon ay higit pa sa virtual. Nag-usap kami ng mahaba, tila walang oras at walang ibang tao sa paligid. Ang bawat kwento niya ay nagbigay ng bagong kulay sa aking pananaw at bawat tawanan namin ay tila musika sa aking pandinig. Nalaman kong siya ay isang guro sa elementarya at ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo ay talaga namang kahanga-hanga. Ang dami niyang kwento tungkol sa kanyang mga estudyante at kung paano siya nagsusumikap na gawing mas makulay ang kanilang pagkatuto. Habang tumatagal, naramdaman kong hindi lamang pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Sa kanyang presensya, naramdaman kong may nabubuong espesyal na damdamin. Isang damdamin na tila nag-uugnay sa aming mga puso sa paraang hindi ko lubos maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumayo siya at nagpaalam sandali upang sagutin ito. Habang siya'y nasa labas, hindi ko maiwasang mapansin ang isang bagay na naiwan niya sa mesa, isang piraso ng papel. Sa kuryosidad, tiningnan ko ito at nagulat sa aking nabasa. Isang listahan ng mga charity events ang nakalista doon, pero ang pinakanakagugulat ay ang pangalan ng isang event na matagal ko nang iniwasan. Ang event na naging dahilan ng pagkawala ng isang mahalaga sa akin. Sa muling pagbalik ni Luna, kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Pasensya na, Daniel. Kailangan ko na palang umalis. May emergency sa pamilya," sabi niya, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Napatango na lamang ako kahit pa ang damdamin ko ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa papel na naiwan niya, lalo na tila may mas malalim na kwento sa likod nito. "Salamat sa oras, Luna. Ingat ka," sabi ko na lamang. Pilit na ngumingiti kahit pa may bumabagabag sa aking isipan. Habang siya ay naglalakad papalayo, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, ano nga ba ang koneksyon ni Luna sa event na iyon? At paano ito makakaapekto sa aming namumuong relasyon? Sa mga sumunod na araw, patuloy kong iniisip ang papel na iyon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap tungkol dito, lalo pat tila may mga bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit alam kong hindi ko ito maaaring balewalain. Kailangang malaman ko ang katotohanan kahit pa ang ibig sabihin nito ay maaaring magbago ang lahat sa pagitan namin. Nagpatuloy ang aming komunikasyon, ngunit ramdam kong may bumabagabag sa akin. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong ilahad kay Luna ang aking nadiskubre. Sa isang tawag, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa papel na naiwan niya. Tahimik siya sa kabilang linya, tila nag-iisip. "Daniel, may kailangan kang malaman," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. "Hindi ko sinasadyang iwan ang papel na iyon, pero siguro nga'y oras na para malaman mo ang lahat." Sa sandaling iyon, alam kong ang aming pag-uusap ay magbabago sa takbo ng aming kwento. Ngunit hindi ko inasahan ang susunod niyang sasabihin, isang revelasyon na magdadala sa amin sa isang mas malalim na yugto, isang cliffhanger na maaaring baguhin ang lahat. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng aking kwarto, may init na nagmumula sa aking puso. Simula nang makilala ko si Lara sa online charity event, hindi na nawawala sa isip ko ang kanyang mga ngiti at ang paraan ng kanyang pakikipag-usap
na tila ba'y laging puno ng sigla at pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paglahok ko sa isang charity event ay magdadala ng bagong kulay sa aking buhay. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magkapalitan kami ng mensahe ni Lara sa chat. Nagpatuloy ang aming komunikasyon at sa bawat araw na lumilipas ay parang lalong lumalalim ang aming koneksyon. Sa kabila ng distansya at ang katotohanang hindi pa kami nagkikita ng personal, hindi ko maiwasang maramdaman na may espesyal sa pagitan namin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking silid, nakatanaw sa labas ng bintana, biglang nag-chat si Lara. "Hey Alex, naisip ko lang, paano kaya kung magkita tayo? Alam kong medyo biglaan ito, pero parang gusto ko lang talagang makilala ka ng personal." Nabasa ko ang mensahe at nagulat. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Bahagyang nag-aalinlangan, ngunit sa loob-loob ko ay matagal ko na ring nais na mangyari iyon. Sumagot ako, "Gusto ko rin, Lara. Sabihin mo lang kung kailan at saan at susubukan kong makapunta." Walang ilang segundo ang lumipas ay bumalik ang kanyang tugon. "Bukas, sa parke malapit sa fountain. 3:00 ng hapon." Ang bilis ng mga pangyayari. Tumango ako sa sarili at nag-reply ng, "Sige, kita tayo bukas." Kinabukasan, nagising ako ng maaga, puno ng excitement ngunit may halong kaba. Pinili ko ang aking pinakamagandang damit na parang pupunta ako sa isang espesyal na okasyon. Habang papunta ako sa parke, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko na siya. Paano kung hindi ito umayon sa inaasahan ko? Pagdating ko sa parke, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mga tanawin ng mga taong naglalakad, mga batang naglalaro, at mga nagbibisikleta ay tila naging background lamang sa aking pag-aalala. Habang papalapit ako sa fountain, napansin ko ang isang pamilyar na figura. Si Lara, suot ang isang simpleng puting damit na bumagay sa kanyang mapusyaw na kutis, ay nakatayo sa tabi ng fountain, tila hinahanap ako sa paligid. Lumapit ako sa kanya at nang magtama ang aming mga mata, parang tumigil ang mundo. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nag-ugat mula sa aming mga online na pag-uusap. Ngumiti siya at ako'y parang natunaw. "Alex," sabi niya, "buti at nakarating ka." "Oo, Lara, hindi ko palalampasin ito," sagot ko habang iniabot ang aking kamay. Nagkamayan kami at sa simpleng pagkilos na iyon ay parang nagsimula ang isang bagong yugto sa aming kwento. Naglakad kami sa paligid ng parke, nag-uusap tungkol sa lahat at wala, mula sa mga paboritong libro hanggang sa mga pangarap sa buhay. Ang bawat salita ay naglalatag ng pundasyon ng isang mas malalim na pagkakaibigan. Habang nagkukwento si Lara tungkol sa kanyang mga karanasan sa charity work, hindi ko maiwasang mamangha sa kanyang dedikasyon at pagmamalasakit sa iba. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwing binabanggit niya ang mga batang natutulungan nila. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang kanyang puso ay mas malawak pa sa kanyang mga ngiti. Nang magpaalam kami, alam kong hindi ito ang huli naming pagkikita. Subalit isang bagay ang bumabagabag sa akin. Bago kami tuluyang maghiwalay, may ibinulong siya sa akin, isang bagay na hindi ko inaasahan. "Alex, may kailangan akong ipagtapat. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero sana maintindihan mo." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Nais kong magtanong, ngunit alam kong hindi iyon ang tamang oras. "Sige Lara, handa akong makinig," sagot ko, kahit na sa loob-loob ko ay nag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. Naglakad siya palayo, iniwan akong puno ng pag-iisip at pag-aalala. Ano kaya ang kanyang ipagtatapat? Sa kabila ng aming magandang araw, ang usapan na iyon ay nag-iwan ng isang misteryo na nagbabadya ng pagbabago sa takbo ng aming kwento. Sa aking pag-uwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang lihim na iyon?
Nang sumapit ang ikaapat na bahagi ng aming kwento, hindi ko na mapigilan ang pag-usbong ng mga damdamin ko para kay Mia. Sino ang mag-aakala na sa isang simpleng online charity event ay magkakaroon ako ng pagkakataong makilala ang isang taong tila'y nakatakda talagang pumasok sa buhay ko. Sa bawat pag-uusap namin sa mga video call at chat, unti-unti kong napagtatanto na may espesyal na koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mia tungkol sa mga plano naming gawing mas malaki ang charity event para sa susunod na taon, bigla niyang binanggit ang isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-aalala. Alam mo, Daniel, may isang bagay na kailangan kong ipagtapat sa iyo. Sabi niya nang may halong kaba sa kanyang tinig. Napatigil ako sa ginagawa ko at itinuon ang lahat ng atensyon ko sa kanya. Ano yon, Mia? Tanong ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may mabigat siyang sasabihin. Mahalaga ka sa akin, Daniel, bungad niya. Ngunit may bahagi ng buhay ko na hindi mo pa alam. Naging tahimik ako sa ilang segundong iyon, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Ano iyon, Mia? Ano ang hindi ko pa alam? Tanong ko ulit, ngayon ay mas malumanay. May sakit ako, Daniel, sagot niya sa wakas. Isang uri ng sakit na madalas walang lunas. Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga oras na iyon. Parang bigla akong binagsakan ng mundo. Anong klaseng sakit, Mia? Tanong ko habang pilit na itinatago ang takot sa tinig ko. Stage 3 cancer, mahinahon niyang sagot. Matagal ko na itong nilalabanan at ipinagpapasalamat ko na kahit papaano'y may pag-asa pa rin akong makipaglaban. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga narinig ko. Ilang minuto rin akong walang imik, sinusubukang intindihin ang lahat ng sinabi niya. Sa kabila ng pagkagulat, may bahagi sa akin na nagnanais na mas lalong maging malapit kay Mia. Gusto ko siyang alagaan at suportahan sa kanyang laban. Mia, hindi kita iiwan, sabi ko sa wakas. Andito lang ako para sa'yo, ano man ang mangyari. Naging tahimik ulit siya, ngunit ramdam ko ang kanyang paghinga na tila bumibigat. Salamat, Daniel, bulong niya, at sa mga oras na iyon, alam kong may isang bagay na hindi ko pa rin nauunawaan. Isang bagay na tila'y nagtatago sa likod ng kanyang mga salita. Habang lumilipas ang mga araw, mas pinagigihan pa namin ang pagpaplano para sa susunod na charity event. Kung dati para sa kapakanan ng iba ang layunin ko, ngayon ay may mas personal na dahilan na ako'y lumalaban para kay Mia. Isang gabi, habang naglalakad kami sa parke, bigla siyang huminto at tumingin sa akin. May isa pang bagay, Daniel, sabi niya nang may halong pag-aalala. Ano ulit iyon, Mia? Tanong ko. Ngayong alam ko na ang sakit niya, handa na ako sa kahit anong balita mula sa kanya. Hindi lang ang sakit ang dahilan kung bakit ako sumali sa charity event na iyon. Simula niya. May isa pang tao na gusto kong makilala. Napatigil ako. Sino? Iyo, sagot niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako sumali. Nalaman ko ang tungkol sa iyo at sa mga gawain mo online at nagkaroon ako ng pagnanais na makilala ka. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig ko. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin at bakit? Mia, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, naguguluhan pa rin. Natatakot ako, Daniel. Natatakot akong malaman mong may sakit ako at baka layuan mo ako. Pero higit sa lahat, natatakot akong malaman mo ang tungkol sa nakaraan ko. Sabi niya habang tumingin sa malayo. Nakaraan? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngayon ay mas naguguluhan. Basta, Daniel, may isang bagay sa nakaraan ko na kailangang malaman mo. At ito ang magiging susi sa lahat ng ito, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Mia, pero ramdam ko na kailangan kong malaman. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na magiging maayos ang lahat.
Ngunit sa kanyang mga sinabi, isang malaking tanong ang bumabalot sa isipan ko. Ano ang nakaraan ni Mia na tila'y magbibigay linaw sa lahat ng ito? Habang nakatingin ako sa papalayong si Mia, napagtanto kong ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming kwento. Isang yugto na puno ng pag-asa, kahit na puno rin ng mga katanungan at misteryo. Ano nga kaya ang susunod na kabanata para sa amin? Nang magising ako kinabukasan, tila may kakaiba sa paligid. Hindi ko mawari kung dahil ba ito sa malamig na hangin mula sa bintana o sa init ng damdaming bumabalot sa akin. Ang alaala ng nakaraang gabi ay parang isang matamis na panaginip, ang online charity event na naging daan upang makilala ko si Leia. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong kakaibang saya ang dulot ng aming mga mensahe. Ang bawat palitan namin ng salita ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Madalas kong iniisip na parang may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Isang koneksyon na higit pa sa virtual na mundo. Habang naghahanda ako para sa mga gawain sa araw na iyon, nagbukas ako ng laptop at tinignan ang aming huling usapan. Ang mga huling mensahe ni Leia ay puno ng kwento ng kanyang mga pangarap para sa mga batang tinutulungan namin sa charity. Ang kanyang dedikasyon ay hindi matatawaran. Siya ay tila isang anghel na handang magbigay ng liwanag sa mga nangangailangan. Napangiti ako sa sarili habang binabasa ang kanyang mga salita. Sa kabila ng di pa namin pagkikita, pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Ang mga simpleng mensahe ay nagiging tulay para sa aming dalawa upang makilala ang isa't isa ng higit pa. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang aming koneksyon na parang mga ugat ng isang matibay na puno. Nasa gitna ako ng pag-iisip kung paano ko siya makikilala pa nang higit nang biglang dumating ang isang email sa aking inbox. Galing ito sa committee ng charity event. Naglalaman ito ng imbitasyon para sa isang espesyal na pagtitipon. Isang pagkakataon para sa mga voluntaryo na makilala ang isa't isa at ipagdiwang ang tagumpay ng aming pinagsamang pagsisikap. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng excitement na naramdaman ko. Ito na ang pagkakataon upang makilala si Leia ng personal. Isang bahagi ng aking isip ang nagsasabing baka hindi siya dumalo, ngunit mas malakas ang boses ng pag-asa sa aking puso. Alam ko, sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan na may espesyal sa koneksyon namin, dumating ang araw ng pagtitipon. Habang papunta ako sa venue, hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung hindi niya ako makilala o iba ang inaasahan niya? Ngunit napagtanto ko na hindi ko malalaman ang sagot hanggat hindi ko sinusubukan. Pagdating ko sa lugar, puno ito ng mga tao. Mga ngiti at tawanan ang bumabalot sa paligid habang ang bawat isa ay nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa pagtulong. Sa kabila ng kasayahan, ang mga mata ko'y abala sa paghahanap ng isang pamilyar na mukha, ang mukha ni Leah na hindi ko pa nakikita. Habang lumalalim ang gabi, halos nawawalan na ako ng pag-asa. Hanggang sa isang sandali, sa gitna ng madla, may isang tinig na tumawag sa akin. Tila musika ito sa aking pandinig. Lumingon ako at nakita ko siya, si Leia. Hindi ko maipaliwanag ang saya at gulat na naramdaman ko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang ngiti niya ay puno ng init na tila kayang tunawin ang lamig ng gabi. Nagpalitan kami ng tingin at sa isang iglap, alam kong siya nga iyon. Lumapit siya sa akin at nagbigay ng isang simpleng hello. Ang pag-uusap namin ay parang pagsasayaw ng dalawang estranghero sa ilalim ng tala. Walang awkwardness, walang pag-aalinlangan, tanging koneksyon at pag-unawa. Sa gitna ng aming usapan, napatawa kami sa kung paano namin nahanap ang isa't isa sa kabila ng ingay ng mundo. Ang bawat kwento niya ay lalong nagpapatibay sa pagnanais kong makilala siya ng mas malalim. Tila ba ang bawat salita niya ay musika sa aking pandinig, ang bawat galaw ay sining na nagsasalita.
Ngunit sa gitna ng saya, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Paano kung ang koneksyon namin ay para lamang sa charity event na ito? Paano kung matapos ito, mawala na ang lahat ng ito? Sa kabila ng saya, hindi ko maiwasang mangamba. Habang naglalakad kami palabas ng venue, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. May kailangan akong aminin, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay seryoso. Kung tutuusin, may dahilan kung bakit ako nandito. Napakunot ang noo ko. Nagtataka sa kanyang sinasabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngumiti siya, tila ba may iniisip na malalim. Hindi lang tungkol sa charity event ito para sa akin. May iba akong dahilan kung bakit ako narito. Napatulala ako, hindi alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sa kabila ng saya, may kaba sa dibdib ko. Sa likod ng kanyang mga mata, alam kong may lihim siyang gustong ibahagi. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming koneksyon ay higit pa sa inaakala ko. Ngunit ano nga kaya ang kanyang nais sabihin? Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may isang bahagi ng sarili kong nawawala, ngunit hindi ko mawari kung ano iyon. Sa tuwing maiisip ko ang online charity event na nagtulak sa amin ni Clara na magtagpo, hindi ko mapigilang mapangiti. Sino ba naman ang mag-aakala na sa simpleng pag-click sa isang link ay may magbabago sa takbo ng buhay ko? Mula sa unang pag-uusap namin sa chat hanggang sa mga video call na nagpatuloy gabi-gabi, unti-unti kong nakilala ang kanyang buong pagkatao. Hindi siya ang tipikal na babaeng makikilala mo sa kalsada o sa isang coffee shop. Si Clara ay palaging may kakaibang pananaw sa mundo. Tila may malalim na pinaghuhugutan ang kanyang mga salita. Madalas niyang ikwento ang kanyang mga karanasan sa pagtulong sa mga nangangailangan at kung paano siya nagpupursigi sa kanyang mga adikain sa kabila ng mga pagsubok. Isang gabi, habang nakatingin ako sa kanyang larawan na nakasave sa aking telepono, naisip kong masyado na akong nahuhulog. Sa kabila ng aming virtual na koneksyon, nararamdaman kong may mas malalim pa kaming ugnayan. Ngunit hindi ko siya kilala sa pisikal na anyo. Hindi ko pa siya nakikita sa personal. Lagi kong iniisip kung paano kaya ang magiging reaksyon ko kapag nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita ng harap-harapan. Isang umagang malamig at puno ng hamog, habang naglalakad ako sa parke, bigla kong narinig ang tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Clara. May sorpresa ako para sa iyo, sana ay magustuhan mo. Agad kong tinawagan siya, puno ng pag-aalala at excitement. Ano itong sorpresa na sinasabi mo? Tanong ko, pilit na itinatago ang paghikbi ng aking boses. Teka lang, darating din diyan, sagot ni Clara, puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit may kakaibang kaba sa aking dibdib. Lumipas ang mga oras at tila ba hindi ako mapakali. Nagdesisyon akong pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkaroon ng virtual na pagkikita. Isang maliit na kafe na madalas kong tambayan. Pagdating ko doon, bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha. Hindi ko alam kung panaginip lang ito o totoong nangyayari, ngunit si Clara, ang babaeng matagal ko nang kinakausap online, ay naroon. Nakaupo at tila inaantay ako. Hindi ko inakalang mangyayari ito, sa halip na magmadali siyang lapitan, nanatili akong nakatayo at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Si Clara na nakilala ko sa screen ay totoo. Tulad ng mga kwento niya, siya ay simple ngunit punong-puno ng buhay. Sa una, nag-aalinlangan akong lumapit, ngunit alam kong hindi ko siya maaaring basta na lamang iwanan. Habang papalapit ako, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, nagtagpo rin kami sa totoong mundo. Ang mga ngiti niya ay hindi nagbago. Pareho pa ring maliwanag at puno ng pag-asa. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Sa mga sandaling iyon, parang nagising ang pusong matagal nang natutulog sa loob ko. Sorpresa! Sabi niya, sabay tawa. Hindi ko mapigilang tumawa rin.
Hindi ko alam na darating ka. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Tanong ko, puno ng pagtataka. May mga kaibigan ka na hindi mo alam na kakuntsaba ko. Sagot niya, kasabay ng pagkindat. Tila ba isang malaking plano ang ginawa niya para lang sa amin. Mas lalo kong naramdaman ang kanyang sinseridad at ang kanyang dedikasyon para sa aming dalawa. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nararamdaman na hindi ito isang pagkakataon lamang. Parang may mas makapangyarihang puwersa na nagtulak sa aming dalawa para magtagpo. Ngunit sa likod ng saya, may bahagi ng isip ko na may duda. Paano kung hindi ito ang inaasahan ko? Paano kung may bagay na magbago sa aming ugnayan pagdating ng araw? At sa paglipas ng oras, isang bagay ang nagpagulo sa aking isip. Habang nagkukwento si Clara tungkol sa kanyang karanasan sa isang charity event, napansin ko ang isang detalye na tila ba hindi tugma sa mga nauna niyang sinabi sa akin. Nagkunwari akong hindi ko ito napansin, ngunit hindi ko mapigilang mag-isip. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating? May tinatago ba siya sa akin na hindi ko pa nalalaman? Nagpaalam kami sa isa't isa ng magaan ang loob, ngunit may bumabagabag sa akin. Sa kanyang pag-alis, hindi ko mapigilang isipin ang mga hindi ko pa nalalaman tungkol sa kanya. Bakit tila may hindi siya sinasabi? Ano pa ang kaya niyang itago sa likod ng kanyang mga nangiti? Habang naglalakad palayo, isang bagay ang nagising sa puso ko. Isang katanungan na hindi ko alam kung kailan ko pa masusumpungan ang sagot. Sa pagkakataong ito, hindi ko na mapigilan ang kaba at pananabik na lumukob sa akin. Lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng online charity event na hindi ko inaasahang magiging daan upang makilala ang isang taong tila'y may espesyal na puwang sa aking puso. Sa bawat palitan namin ng mensahe, unti-unti kong nararamdaman ang pagusbong ng isang kakaibang damdamin na parang isang halaman na patuloy na sumisibol sa kabila ng mga unos at bagyo. Ako si Miguel at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko si Mara. Siya ang babaeng naging bahagi ng aking buhay, bahagi na tila hindi ko na kayang mawala pa. Sa bawat kwento at tawanan, nadarama ko ang isang uri ng koneksyon na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng kasiyahang dulot ng aming mga pag-uusap, nariyan pa rin ang takot na baka hanggang dito na lamang ang lahat ng ito. Isang gabi habang kami ay nag-uusap, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Mara, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero tumigil ako. Pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Pero ano, Miguel? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala at pananabik. Pero para kasing, may espesyal akong nararamdaman para sa'yo. Ang aking pag-amin na sinundan ng katahimikan. Isang katahimikang tila walang katapusan habang hinihintay ko ang kanyang tugon na maaaring magpabago sa lahat. Miguel, wika niya sa wakas, alam mo bang matagal na rin kitang gustong makilala ng personal? May mga pagkakataon na iniisip ko kung paano kung makita kita sa totoong buhay. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Ako rin, Mara. Gusto ko rin sanang makita ka. Siguro, oras na para gawing realidad ang lahat. Napagkasunduan naming magkita sa isang maliit na kafe sa tabing dagat. Isang lugar na puno ng alaala at pangarap na sa wakas ay magiging saksi sa aming unang pagtatagpo. Habang papalapit ang araw ng aming pagkikita, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Paano kung hindi siya magpakita? Paano kung hindi niya magustuhan ang makikita niya? Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Umupo ako sa isang mesa na malapit sa bintana kung saan kitang-kita ang dagat na walang sawang humahalik sa dalampasigan. Bawat minuto ay parang oras habang hinihintay ko ang pagdating ni Mara. Sa bawat taong pumapasok sa kafe, hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong, siya na kaya ito? Hanggang sa isang sandali, pumasok ang isang babae.
Nakasuot siya ng simpleng puting damit, ngunit tila siya ay nagliliwanag. Alam kong siya na iyon, si Mara. Ang puso ko'y tila nagsasayaw sa tuwa at kaba habang papalapit siya sa akin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man siya makalapit, may isang lalaking pumigil sa kanya. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit halata sa mukha ni Mara ang gulat at pagkalito. Maya-maya pa, nakita ko siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagdadalamhati. Tumayo ako, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nang bigla siyang hilahin ng lalaki palabas ng kafe. Mara! Sigaw ko, ngunit tila wala siyang narinig. Tumakbo ako palabas, ngunit huli na. Sila ay nawala na sa aking paningin. Naiwan akong nakatayo sa tabing daan, puno ng tanong at pag-aalala. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may pilit na pumipigil sa aming pagkikita? Sa kabila ng lahat, naroroon ang determinasyon ko. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento, ngunit paano ko siya muling makikita? Sa pagbalik ko sa aking upuan, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan niya sa mesa. Isang mensahe mula sa kanya. Miguel, hindi ko ito inaasahan, pero hindi ito ang huli. Magkikita pa rin tayo, pangako. Isang pangako na magdadala sa akin sa isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, misteryo, at ang posibilidad ng pagmamahal na naghihintay makamtan sa dulo. Ngunit sa ngayon, kailangan kong alamin kung sino ang humadlang sa aming pagkikita at bakit tila may lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa wakas, dumating ang araw ng mismong online charity event. Matapos ang ilang linggong paghahanda at pag-uusap sa pamamagitan ng chat at video calls, narito na kami, handang-handa na para sa isang gabi ng kabutihan at pag-asa. Sa kabila ng aming pagkakaiba, nakahanap kami ng iisang layunin na nagbuklod sa amin, ang makatulong sa mga nangangailangan. Ako si Miguel, isang graphic designer na laging abala sa mga proyekto. Hindi ko akalain na sa simpleng pag-sign up ko para sa isang charity event ay makikilala ko si Lara, isang marketing professional na may malasakit sa kapwa at may hindi matatawarang dedikasyon. Handa ka na ba, Miguel? Tanong ni Lara habang nag-uusap kami sa Zoom. Suot niya ang kanyang paboritong kulay rosas na blusa na bumabagay sa makislap niyang mga mata. Alam kong kinakabahan siya, pero nakangiti siya at ang nangiting iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Oo, pero medyo kinakabahan pa rin, sagot ko. Ikaw? Tumawa siya ng mahina. Sino bang hindi? Sagot niya. Pero alam kong kakayanin natin ito. Nagsimula ang event sa pamamagitan ng mga pagbati at pagpapakilala. Nakakatuwang makita ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng bansa na nagtipon-tipon para sa iisang adhikain. Habang pinapanood ko ang mga presentation ng iba't ibang speakers, hindi ko maiwasang mamangha sa dami ng mga taong handang tumulong sa kabila ng hirap ng buhay. Nang dumating ang oras na kami na ni Lara ang magpe-present, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Pero nang makita ko siyang nakangiti sa screen, nawala ang lahat ng iyon. Nagsimula siyang magsalita ng may kumpiyansa at pagmamahal sa ginagawa niya. At ako naman ay sumunod sa kanya, sinasalamin ng mga plano at adikain namin para sa event na ito. Nagpatuloy ang gabi sa pagtanggap ng donasyon, mga inspirational talks at performances mula sa iba't ibang artists na lumahok. Habang papalapit ang pagtatapos ng event, dama ko ang kasiyahan at fulfillment na dulot ng pagtutulungan. Hindi ko akalain na sa isang simpleng click at pag-sign up ay makikilala ko ang isang tulad ni Lara. Salamat Miguel, sabi ni Lara sa akin matapos ang event. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Ako ang dapat magpasalamat, sagot ko. Nakahanap ako ng bagong inspirasyon dahil sa iyo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan namin. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha at alam kong may nais akong sabihin pero hindi ko alam kung paano sisimulan.
hanggang sa naputol ang katahimikan ng isang mensahe sa chatbox ng Zoom mula kay Lara. Miguel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Agad akong kinabahan. Ano yun? Miguel, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, sabi niya. Sa lahat ng mga naging usapan natin, sa lahat ng mga plano at pangarap na ibinahagi natin para sa charity event na ito, may isang bagay akong hindi nabanggit. Pinilit kong manatili kalmado habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Ang dami ng mga posibleng sagot ay naglalaro sa aking isipan. Mayroon akong naramdaman sa iyo, Miguel, patuloy niya. Di ko ito inaasahan, pero habang tumatagal ang mga pag-uusap at pakikipagtulungan natin, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero isang bagay ang sigurado, naramdaman ko rin iyon kay Lara. Pero bago ko pa man maipahayag ang nararamdaman ko, may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang nagkaroon ng aberya sa internet connection ko at naputol ang aming pag-uusap. Nabigo akong maiparating kay Lara ang nararamdaman ko. Sinubukan kong kumonekta muli pero hindi ko magawa. Habang nakatitig ako sa aking screen, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kailangan kong makausap si Lara muli. Pero paano kung nagbago ang lahat pagkatapos ng aberya? Paano kung hindi ko na maibalik ang pagkakataon na iyon? Sa puntong iyon, natapos ang gabi ng may matinding kaba at pagkasabik sa kung ano ang susunod. Alam kong ang pagkakilala namin ni Lara ay hindi nagtatapos dito, pero paano ko maibabalik ang nawalang pagkakataon? Ako'y nakaupo sa harap ng aking laptop, nag-iisip kung paano ko sisimulan ang susunod na hakbang para sa aming online charity event. Kamakailan lang, marami kaming natulungan at ang dami ng suporta mula sa iba't ibang tao ay hindi kapani-paniwala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang katauhan na patuloy na bumabalik sa aking isipan, si Lara. Simula nang kami nagtagpo sa event na ito, hindi ko maipaliwanag ang koneksyon na mayroon kami. Sa bawat pagkakataon na kami nagkakausap sa video calls, may kakaibang kilig at saya na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung ito ba'y dala ng inspirasyon na aming nadarama mula sa pagtulong sa iba, o baka naman may mas malalim pang dahilan. Isang gabi, habang kami virtual na nag-uusap, nagkaroon kami ng pagkakataon na magbahagi ng personal na kwento. Naibahagi ko kay Lara ang aking mga pangarap at takot. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa buhay, laking gulat ko nang malaman ko ang kanyang mga pinagdaanan. Isa siyang tunay na mandirigma, hindi lamang sa larangan ng negosyo, kundi pati na rin sa buhay. Sa kanyang kwento, nalaman ko na ang kanyang pamilya ay nagdanas ng matinding hirap noong siya'y bata pa. Naging inspirasyon niya ang naranasan upang magsikap at bumuo ng isang organisasyon na makatulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may kirot pa rin sa kanyang mga mata kapag siya'y nagkukwento tungkol sa nakaraan. Alam mo, Alex, sabi niya sa akin habang nakatingin siya sa screen, hindi ko akalaing makakahanap ako ng isang tao na may parehong adhikain sa buhay. Sa event na ito, hindi lamang mga tao ang natulungan natin, kundi pati ang mga pusong nawawalan ng pag-asa. Tumango ako, ramdam ang sinseridad sa kanyang tinig. Hindi ko rin inasahan na ang simpleng event na ito ay magiging daan upang makilala ko siya. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon kami ni Lara na magpatuloy sa pag-uusap. Nagplano kami ng susunod na hakbang para sa event at sa aming pagpaplano, hindi namin maiwasang magbahagi ng mga kwento at pangarap. Tila ba nagkakaroon na kami ng mas malalim na koneksyon, isang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa isang pagkakataon, nang kami nag-uusap, tila ba may gustong sabihin si Lara, ngunit hindi niya magawa. May kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko alam kung ano ito. Isang araw, habang kami nag-uusap, sinabi niya na may mahalaga siyang gustong ipaalam sa akin.
Alex, may isang bagay akong gustong ipagtapat sa iyo. Sabi niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Napabuntong hininga ako, pilit na inuunawa ang maaaring mangyari. Marahil ito na ang hinihintay kong pagkakataon upang malaman ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang event na ito, patuloy ni Lara, ay hindi lamang para sa charity. Ito ay para sa akin din. Isa itong paraan upang mahanap ko ang nawawala sa buhay ko. Naguguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Isang paraan upang mahanap ang nawawala. Ano ang ibig sabihin ni Lara? Alex, bulong niya, ikaw ang nawawala sa buhay ko. Natigilan ako, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga salitang iyon ay tila ba pumukaw sa aking puso. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang mensahe ang biglang pumasok sa screen. Isang mensahe na hindi ko inaasahan. Alex, kailangan mo akong tulungan. May nangyari sa akin, sabi ng mensahe mula kay Lara, puno ng pag-aalala at takot. Agad kong tinawagan siya, ngunit hindi siya sumagot. Ang kaba at pag-aalala ay bumalot sa akin. Ano ang nangyari kay Lara? Bakit biglang nagkaroon ng takot sa kanyang boses? Ako'y nagpasya na magtungo sa kanyang tirahan. Ang pag-aalala sa kanyang kalagayan ay hindi ko maalis sa aking isipan. Sa kabila ng dilim ng gabi, nagmadali akong makarating sa lugar na kanyang sinabi. Pagdating ko, nakita ko ang mga pulang ilaw mula sa ambulansya. Ang mga tao ay nagkakagulo at ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumindi. Tumakbo ako papalapit, umaasa na sana ay hindi gaanong malala ang nangyari. Sa kabila ng ingay at kaguluhan, nakita ko si Lara. Nakahiga sa stretcher, may mga paramedics na nag-aasikaso sa kanya. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata naroon ang takot at pag-asa. Alex, bulong niya habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, ang aming koneksyon, ang aming mga pangarap. Lahat ng ito'y tila ba nasa bingit ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ito'y simula pa lamang ng isang kwento na puno ng pag-asa, pag-ibig at mga pagsubok. At sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na nangyari kay Lara? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng mensahe sa inbox ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong hatak ang mensaheng iyon. Parang may sinasabi itong, basahin mo ako. Nang binuksan ko ito, nakita ko ang pangalan niya, si Mia. Ang babaeng nagbigay kulay sa mga gabi kong puno ng pagod at kalituhan. Mag-iisang buwan na mula ng unang mag-cruise ang landas namin sa online charity event. Hindi ko inasahan na ang simpleng palitan ng mensahe ay magiging daan para sa kung anong espesyal na namamagitan sa amin ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag kausap ko siya. Noong una, akala ko isa lang siyang ordinaryong tao sa likod ng screen. Pero habang tumatagal ang mga pag-uusap namin, unti-unti kong nakikita ang lalim at ganda ng kanyang pagkatao. Siya yung tipo ng tao na kayang gawing magaan ang mabigat na araw ko. Isang mensahe lang niya, nawawala na ang pagod ko sa trabaho. Isang gabi, habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang tanungin siya. Bakit mo nga pala naisipang sumali sa charity event na yon? Sagot niya, gusto kong makatulong sa mga batang nangangailangan at saka gusto kong makilala ang mga taong may parehong adhikain. Napangiti ako. Isa na naman yon sa mga dahilan kung bakit nahuhulog ako sa kanya. Habang patuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang isipin. Ano nga ba ito? Hanggang kailan kami ganito? Gusto kong malaman kung nararamdaman niya rin ba ang nararamdaman ko. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka mawala siya kung sakaling mali ang interpretasyon ko sa mga bagay-bagay. Sa gitna ng pag-iisip ko, nagulat ako sa sunod niyang tanong. Ikaw, bakit ka nga pala sumali sa event na yon? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon.
Nangyari lang kasi na bored ako noong gabing yon, kaya napadpad ako sa event. Pero sa isang bahagi ng puso ko, alam kong may mas malalim na dahilan. Sumagot ako, siguro gusto ko lang ding makatulong at saka gusto kong makakilala ng mga bagong tao. Hindi ko alam, pero parang may kulang sa sagot ko. Para bang hindi ko pa rin masabi ang totoong dahilan. Dahil sa totoo lang, gusto ko siyang makilala ng higit pa. Dumating ang isang gabi na napagdesisyonan naming magkita. Parang may kung anong kaba sa dibdib ko. Siguro dahil ito na ang pagkakataon para malaman kung ano talaga ang namamagitan sa amin. Sa pagdating ng araw na iyon, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Paano kung hindi niya ako magustuhan sa personal? Paano kung iba ang maging reaksyon niya? Sa kabila ng lahat ng ito, nagtungo pa rin ako sa lugar na napag-usapan namin. Isang maliit na cafe sa tabi ng parke. Pagdating ko, nakita ko agad siya. Nakaupo sa isang sulok ng kafe, nakatingin sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng kaba ko. Siya, yun, ang babaeng nakilala ko sa likod ng screen. Pero higit pa roon, siya yung taong nagbigay ng bagong saya sa buhay ko. Lumapit ako at tinawag ang pangalan niya, Mia. Ngumiti siya at tinawag ang pangalan ko. Sa sandaling iyon, parang may kung anong kislap ang nakita ko sa mga mata niya. Lahat ng takot at kaba ko ay nawala. Tila ba may kung anong koneksyon ang nag-ugnay sa aming dalawa. Nag-usap kami ng buong gabi. Hindi ko na namalayan ang oras, tila ba ayaw naming matapos ang gabing iyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang naging seryoso. Alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya. Natigilan ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon? Tanong ko, huminga siya ng malalim. Alam mo, sa mga naging pag-uusap natin, hindi ko na rin maiwasang maramdaman na parang may espesyal sa atin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Parang nag-freeze ang utak ko sa sinabi niya. Pero bago ko pa man masabi ang sagot ko, bigla siyang may inabot sa akin. Isang maliit na sobre. Buksan mo yan kapag nakaalis na ako, sabi niya habang nakangiti. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pagkatapos niyang ibigay ang sobre, bigla siyang tumayo at sinabing, kailangan ko nang mauna. Salamat sa gabing ito. At bago ko pa man siya mapigilan, lumabas na siya ng kafe. Naiwan akong naguguluhan, hawak-hawak ang sobre sa aking kamay. Ano kaya ang laman nito? Bakit niya kailangan umalis agad? Sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari sa relasyon namin. Ngunit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nang buksan ko ang sobre, isang liham ang bumungad sa akin. Sa bawat salitang nababasa ko, lalong lumalalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Ngunit ang huling bahagi ng liham ang nag-iwan ng matinding tanong sa isip ko. May isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo, ngunit hindi ko magawa sa ngayon. Sana'y maghintay ka. Mahal kita. Mahal niya ako. Ngunit ano ang ibig sabihin ng kailangan niyang sabihin? Sa gabing iyon, iniwan niya akong puno ng pag-asa at maraming tanong. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin lubos maisip kung paanong sa isang simpleng online charity event ay nagtagpo ang aming mga landas. Parang kahapon lang nang makita ko ang kanyang profile picture sa event page. Isang litrato ng isang babaeng nakangiti, ngunit may kapansin-pansing lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin upang mag-donate at makilahok, pero tila ba may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng ilang linggo ng constant na pagkakachat at video calls, dumating ang araw na napagdesisyonan namin ni Aliana na magkita sa personal. Ibang klaseng excitement ang nararamdaman ko, kasabay ang kaba. Sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng park kami nagkasundong magkita. Habang papalapit ako sa lugar, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano kaya ang magiging takbo ng aming usapan.
Pagpasok ko sa shop, agad kong nakita si Aliana sa isang sulok na mesa. Nakasuot siya ng simpleng blue dress at may hawak na libro. Tila ba nagbabasa habang hinihintay ako. Nang magtagpo ang aming mga mata, nagbigay siya ng isang nangiti na parang bumura sa lahat ng aking alinlangan. Lumapit ako at naupo sa harap niya. Nagustuhan mo ba ang libro? Tanong ko habang iniabot ang menu ng coffee shop. Ah, oo. Isa ito sa mga paborito kong nobela. Ngunit sa totoo lang, hindi ko masyadong mabasa dahil sa excitement na makita ka. Sagot niya habang nag-aalis ng salamin sa mata. Napatawa ako. Pareho tayo. Kanina pa ako kinakabahan, iniisip ko kung anong unang sasabihin sa'yo. Nagsimula kaming mag-usap, tila ba wala nang bukas. Napag-usapan namin ang mga bagay na hindi namin nagagawang banggitin sa chat. Ang aming mga pangarap, mga paboritong pelikula, at pati na rin ang mga bagay na nagpapalungkot sa amin. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang koneksyon na para bang matagal na kaming magkakilala. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming maglakad-lakad sa park. Sa ilalim ng mga bituin, parang may kakaibang magic na bumabalot sa paligid. Nagsimula kaming magkulitan, tumatawa sa mga simpleng bagay. Nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ang distansya sa pagitan naming dalawa. Pagdating sa isang bench, naupo kami at saglit na tumahimik. Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasang may mga tanong na bumubuo sa isip ko. Mga tanong na hindi ko masagot. Ngunit sa mga oras na iyon, isang tanong ang lumutang mula sa kanyang labi. May itatanong sana ako sa iyo, sabi ni Aliana habang nakatingin sa mga bituin. Ano yon? Bakit mo ako napili sa charity event? Maraming ibang participants doon, pero bakit ako? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon, ngunit alam ko sa puso ko ang sagot. Sa totoo lang, noong una, hindi ko rin alam. Pero nang makita ko ang larawan mo, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para piliin ka. Parang may sinasabi ang mata mo na hindi mo maipaliwanag. Ngumiti siya, ngunit may kirot sa kanyang mga mata. Alam mo bang ang larawang iyon ay kuha 2 taon na ang nakalipas? Isang panahon na sobrang hirap para sa akin. Isa akong cancer survivor at ang larawang iyon ay kuha pagkatapos ng huling chemotherapy session ko. Natulala ako sa revelasyon. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing twist sa aming kwento. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng pag-uusap namin. Ang lungkot sa kanyang boses minsan. Ang mga pagkakataong bigla siyang nawawala sa chat. Pero hindi ko sinasabi ito para kaawaan mo ako. Patuloy niya. Gusto ko lang malaman mo ang totoo kasi pakiramdam ko may koneksyon tayo na hindi ko maipaliwanag. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya, tanda ng suporta. Salamat sa tiwala mo, Aliana. Hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo, pero natutuwa ako at isa ako sa mga naging bahagi ng recovery mo. Ngumiti siya, tila ba nawala ang lahat ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat. At sa tingin ko, hindi lang ito ang simula ng recovery ko. Ito rin ang simula ng bagong kabanata sa buhay ko. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang pag-asa para sa aming dalawa. Sa gitna ng dilim, may liwanag na lumilitaw at alam kong ito ang simula ng mas maganda pang kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, may tanong pa rin akong bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang magiging takbo ng kwento namin? At paano kung ang kislap ng liwanag na ito ay may kasamang anino na hindi namin inaasahan? Nagising ako sa umaga na may kakaibang kasiyahan sa aking puso. Ang mga pangyayari sa nakaraang mga araw ay tila isang panaginip, ngunit alam kong totoo ito. Ang online charity event na aking sinimulan ay naging daan upang makilala ko si Mia. Ang babaeng estranghero na tila naging mahalaga sa aking buhay sa loob lamang ng maikling panahon. Nagsimula ang lahat sa simpleng palitan ng mensahe.
Isa siya sa mga voluntaryong nag-alok ng tulong para sa aking proyekto. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-uusap namin tungkol sa logistic at mga donasyon ay mauuwi sa mas malalim na koneksyon. May kakaibang init ang kanyang mga salita at sa bawat pag-uusap namin ay mas lalo kong nadarama ang kanyang malasakit hindi lamang sa proyekto, kundi pati na rin sa akin. Habang papalapit ang araw ng event, mas lalong dumarami ang aming mga late night conversations. Hindi ko inasahan na sa isang virtual na mundo, makakahanap ako ng isang taong tila matagal ko nang kilala. Sa bawat tawanan at seryosong usapan, unti-unting nabuo ang tiwala at pagpapahalaga sa isa't isa. Ngunit ngayong tapos na ang event, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ano na ang susunod? Sa likod ng mga magagandang alaala ay may pangamba. Paano kung matapos ang lahat ng ito, mawala ang koneksyon namin? Paano kung magising ako isang araw na para bang ang lahat ay isang panaginip lamang? Nagpasya akong tawagan si Mia. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam niya, kung pareho ba kami ng nararamdaman. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya ang tawag. Ang kanyang boses ang palaging nagbibigay ng kalmadong pakiramdam, ngunit ngayong umaga may halong kaba. Mia, maaari ba kitang makausap ng masinsinan? Tanong ko. Oo naman, ano ang nasa isip mo? Sagot niya, may halong pag-aalala sa kanyang tono. Maaari bang magtagpo tayo? Hindi ko na kayang iasa sa virtual world ang lahat ng ito. Gusto kitang makilala ng personal. Saglit siyang natahimik. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit sa wakas ay sumagot siya. Gusto ko rin iyon. Saan at kailan? Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na kafe sa gitna ng lungsod. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang damdamin ko ay magkahalong excited at takot. Ngunit alam kong ito lang ang paraan upang malaman kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Dumating ako sa kafe ng mas maaga sa aming usapan. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi ito magtugma sa inaasahan ko? Paano kung ang koneksyon namin sa virtual world ay hindi magkatulad sa personal? Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko siyang papalapit. Simple ang kanyang suot, ngunit nag-uumapaw ang kanyang kagandahan. Ang kanyang ngiti ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Tumayo ako at kinamayan siya, ngunit sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang puso. Nag-usap kami ng walang patid, tila walang oras sa aming paligid. Parang lumipas ang oras na hindi namin namamalayan. Ang mga tawanan, ang mga kwento, lahat ng ito ay nagpapatunay na ang koneksyon namin ay tunay. Ngunit habang papalapit na ang gabi, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa gitna ng aming masayang pag-uusap, may sinabi siya na ikinagulat ko. Alam mo ba, may isa pang dahilan kung bakit ako sumali sa charity event mo, aniya habang nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Ano iyon? Tanong ko, nagtataka. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may nakatagong lihim. Dahil may isang tao akong hinahanap. May isang tao akong gustong makita. Ang taong nagligtas sa akin mula sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Natigilan ako. May kung anong kumurot sa aking puso. Ang kwentong iyon ay parang pamilyar, ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngunit bago pa man ako makatanong, nagpatuloy siya. At sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mundo ko ay tila umikot ng mabilis. Bago pa man ako makapag-react, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang isang lalaking pamilyar sa akin. Ang aking matalik na kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatitig siya sa amin, may halong gulat at saya sa kanyang mukha. Mike? Mia? Tanong niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, naalala ko ang lahat. Siya ang kasama ko noong araw na iyon.
Siya ang dahilan kung bakit kami naroon. At sa kanyang pagdating, biglang nagkaroon ng bagong direksyon ang kwento ng dalawang pusong nagtagpo dahil sa isang online charity event.